Mga doktor ay nagulat at kailangan kong aminin na ako ay isa sa kanila. Ako si Dr. Fernando Manalo at sa mahigit 20 na taon kong pagsasanay sa klinika, tinutulungan ang libu-libong tao na mabawi ang kanilang kalusugan at sigla. Kakaunti lamang ang mga natuklasan na nag-iwan ng ganito kalaking impresyon sa akin. Sa loob ng mga dekada, sinabi sa atin na ang itlog ang hari ng protina. Ito ang pamantayang ginto, ang sanggunian kung saan natin sinusukat ang lahat ng iba pa. At huwag ninyo akong maliitin. Ang itlog ay isang kahangahangang pagkain, puno ng mga sustansya. Pero, paano kung sabihin ko sa inyo na marami sa mga alam ninyo tungkol sa protina ay malapit ng magbago? At kung ibunyag ko sa inyo na mayroong isang pagkain, isang superfood na halos nakalimutan na sa kanyang pinakadalisay at puro na anyo ay may densidad ng protina na lubos na nalalampasan ang mga tradisyonal na kampeon tulad ng itlog at maging ang karne. Hindi ako nagsasalita tungkol sa isang sintetikong suplemento na ginawa sa laboratorio. Pinag-uusapan ko ang isang natural na pagkain, isang pinagmumulan ng buhay na umiral na sa ating planeta sa loob ng milyon-milyong taon, ngunit ngayon lamang pinahahalagahan ng modernong agham sa buong lawak nito. Manatili kayo sa akin dahil sa mga susunod na minuto hindi lamang ibubunyag ko kung ano ang pagkaing ito, kundi bibigyan ko rin kayo ng kumpletong listahan ng makapangyarihang mga alternatibo na makakatulong sa inyo na matugunan ang inyong mga pangangailangan sa protina at makikita ninyo agad ngayon sa inyong supermarket. Ang impormasyong ito ay mahalaga, lalo na kung naramdaman ninyong ang lakas at enerhiya ay hindi na tulad ng dati. Ito ay isa sa mga lihim upang mabawi ang siglang iyon na akala ninyo ay nawala na. Pero bago iyon, gusto kong tanungin ninyo ang inyong sarili ng tapat. Nararamdaman ninyo ba iyon? Nahihirapan na ba kayong tumayo mula sa upuan? Nararamdaman ba ninyong nanginginig ang inyong mga braso kapag buhatin ang mga supot ng pinamili? Ang pag-akyat sa isang hagdanan ay nakakawala na ba ng hininga, mabilis ang tibok ng puso, at kailangan pang huminto sa gitna? Hindi ito simpleng mga karamdaman ng katandaan. Hindi ito isang bagay na dapat ninyong tanggapin na lamang. Ito ay mga senyales ng babala na ipinapadala ng inyong katawan. Tinatawag itong sarcopenia at ito ang unti-unting pagkawala ng mas ng kalamnan at lakas na bumibilis kasama ng edad. Marami sa aking mga pasyente ang pumupunta sa aking klinika na bigo, nararamdamang mahina, pagod, at iniisip na ginagawa nila ang lahat ng tama. Sinasabi nila sa akin, "Doktor, kumakain ako ng ilang itlog tuwing umaga. Hindi ba sapat iyon?" At ang sagot ko, kasama ang agham sa kamay, ay malamang na hindi. Ang sarcopenia ay hindi isang hatol, ito ay isang kondisyon na maaari nating labanan at sa maraming kaso ay baligtarin. Pero upang gawin iyon, kailangan natin ng mga tamang kasangkapan. Ang pinakamakapangyarihang kombinasyon na mayroon tayo ay ang resistance exercise at wastong nutrisyon. Ang pinakakaraniwang pagkakamali ay ang maliitin ang dami ng protina na kailangan ng ating katawan upang muling buuin ang tissue ng kalamnan. Kaya naman, ang pagkilala sa mga pagkaing ito ay napakahalaga dahil nagbibigay sila ng accessible at masarap na paraan upang bigyan ang ating katawan ng kailangan nito upang muling maging malakas. Bago natin ilipat ang hari sa ibang espasyo sa tabla, kailangan nating maunawaan kung bakit ito ang may corona. Ang itlog ay isang kahangahangang pagkain. Ang isang malaking itlog na mga 50 hanggang 60 gran ay nagbibigay ng 10 hanggang 7 gran ng protina, na may mataas na biological value, ibig sabihin ay mayroon itong siyam na mahahalagang amino acids na kailangan ng ating katawan. Sa bawat 100 gram ng itlog, humigit kumulang 2 malalaking itlog, nakakakuha tayo ng humigit kumulang 2 hanggang 13 gram ng protina. Ito ay isang kumpletong pakete, abot kaya, at maraming gamit. Kung gayon, nasaan ang problema? Ang problema ay hindi ang itlog, kundi ang paniniwalang sapat na ito. Ang pangangailangan sa protina ay tumataas habang tumatanda tayo. Maraming gabay para sa malusog na matatanda ay nagmumungkahi ng 1 hanggang 1.2 gram ng protina bawat kilo ng timbang ng katawan bawat araw. At para sa mga may sarcopenia o nasa panganib, ang rekomendasyon ng mga eksperto ay madalas na tumataas sa 1.2 o kahit 1.1 mg bawat kilo. Para sa isang taong sedentary, ibig sabihin ay OT4 hanggang 105 gram ng protina bawat araw lamang upang labanan ang problema. 2 itlog ay magbibigay lamang ng humigit kumulang 13 gram. Ito ang malaking agwat. Ito ay isang malaking nutritional gap at ang agwat na ito ay nag-aambag sa kahinaan, pagkahulog at pagkawala ng kalayaan.
Ngayon ay isasara natin ang agwat na iyon. Ang aming unang kalaban ay isang simpleng pagkain, ngunit hindi ka panipaniwalang makapangyarihan, ang yogurt. Pero hindi basta yogurt. Pinag-uusapan ko ang natural na Greek yogurt, walang idinagdag na asukal. Habang ang 100 gramo ng itlog ay nagbibigay ng humigit kumulang 12 gram ng protina, ang 100 gramo ng karaniwang Greek yogurt ay karaniwang nagbibigay ng 8 hanggang 10 gram, isang lubos na kapuri-puri na halaga. Pero narito ang kawili-wili. Ang mga bersyong mas puro, tulad ng ultra-filtrated or estilo ng Skyr, ay maaaring umabot sa 15 o 17 green ng magandang dahilan. Ang linyang madalas kong marinig sa aking klinika ay, "Doc, baka dahil sa edad na ito." At ang sagot ko ay palaging pareho. Iba ang pagtanda at iba ang kawalan ng enerhiya ng iyong katawan dahil hindi na kinakaya ng puso. Ang pagkalito sa dalawa ay isang napakamapanganib na pagkakamali. Bakit ang puso ang makina ng katawan? Ang trabaho nito ay magbomba ng dugong puno ng oxygen sa bawat sulok. Kapag nagsimulang pumalya ang makina, ang katawan, na napakatalino, ay pumapasok sa save mode. Inililihis nito ang dugo mula sa mga kalamnan ng braso at binte upang hindi kapusin ang utak at mga mahahalagang organo. Ang resulta ay nauubusan ng gasolina ang iyong mga kalamnan, kaya't ang kaunting pagsisikap ay nag-iiwan sa iyong pagod na pagod. Bukod dito, ang isang mahinang puso ay hindi rin magaling maglinis ng mga dumi sa katawan na nagpapalala sa pakiramdam ng kabigatan. Ito ay isang pangunahing sintomas ng pagpalya ng puso. Paano ito makikilala at ano ang gagawin ang susi ay ang pagbabago. Isipin mo kung kumusta ka 6 na buwan na ang nakalipas. Dati, nabubuhat mo ang mga pinamili ng diretsyo at ngayon kailangan mong huminto sa gitna ng pasilyo. Dati, gustong-gusto mong maglakad at ngayon, pag-iisipan mo pa lang ay napapagod ka na. Isang tip, gumawa ng isang maliit na talaarawan ng enerhiya. Walang komplikado. Mula 1 hanggang 10, gaano ka kapagod sa iyong paggising at pagkatapos maligo. Kung makakita ka ng isang pattern ng pagkapagod na nasa antas 8, 9 o 10 sa mga pinakamababang gawain, hindi iyon normal. Ang normal na pagod ay bumubuti sa pahinga, ngunit ang pagkapagod mula sa puso ay ibang usapan. Hindi ito nawawala sa isang idlip, ito ay isang pabigat na bitbit mo araw-araw. Naalala ko si Aling Maria ay 91 taong gulang. Itinigil niya ang kanyang mga klase sa sayaw at ang pakikipagkita sa kanyang mga kaibigan. Akala ng kanyang pamilya ay may depression siya. Nang dalhin siya ng kanyang anak na halos pilitan, sinabi niya sa akin, "Doc, naging tamad na yata ako." Pero ipinakita sa amin ng isang ultrasound ng puso ang katotohanan. Napakahina ng pagbomba ng kanyang puso. Hindi iyon katamaran, iyon ay pagpalya ng puso. Walang sapat na enerhiya ang kanyang katawan para mabuhay. Sa tamang gamutan, tumawag sa akin ang kanyang anak na tuwang-tuwa makalipas ang ilang panahon. "Doc, sumasayaw na po ulit si nanay. Huwag mong hayaang patayin ng pagod ang iyong sigla. Kung pakiramdam mo ay hindi napupuno ang iyong baterya, huwag mo itong isisi lamang sa edad. Maaring ang puso mo ay humihingi ng tulong sa isang mahinang tinig. 3 senyales. Kinakapos ka ng hininga. Dyspnea. Ang senyales na ito ay kasama ng nauna, ngunit napakahalaga nito, kaya nararapat itong bigyan ng sariling seksyon. Ito ay ang kakapusan ng hininga o dyspnea. At tulad ng pagkapagod, madaling humanap ng mga dahilan para dito. Hindi ko tinutukoy ang pagkaubos ng hininga matapos habulin ang bus. Ang tinutukoy ko ay mga bagay na mas banayad. Paghingal sa pagsisikap. Kinakapos ka ng hininga sa paggawa ng isang bagay na dati ay hindi mo napapansin, tulad ng pag-akyat sa hagdanan o kahit na pakikipag-usap ng matagal sa telepono. Orthopnea. Dito, gusto kong magbigay ka ng matinding pansin. Ito ang hirap sa paghinga kapag nakahiga. Mga taong dati ay natutulog na may isang unan ay biglang nangangailangan ng 2, tapos 3 para hindi malunod. Nagtatapos silang matulog na halos nakaupo na. Paghingal sa gabi ay ang susunod na antas. Bigla kang nagigising sa kalagitnaan ng gabi, desperadong naghahanap ng hangin, umuubo na may pangangailangang umupo o buksan ang bintana. Bakit nagiging sanhi ng paghingalang problema sa puso? Isipin mo na ang kaliwang bahagi ng iyong puso ay isang bomba na nagtutulak ng tubig, dugo, na galing sa mga baga patungo sa ibang bahagi ng bahay, katawan. Kung humina ang bombang iyon,
ang tubig ay nagsisimulang maipon pabalik sa mga tubo na galing sa mga baga. Tumaas ng husto ang presyon kaya't tumatagas ang likido at nagsisimulang bumaha sa mga baga. Literal na nalulunod ka sa loob. Kaya, kapag nakahiga ka, kumakalat ang likido sa buong baga at mas lalo kang nahihirapang huminga. Orthopnea. Kapag nakaupo, bumababa ang likido dahil sa grabidad, na nagpapalaya sa itaas na bahagi ng mga baga at hinahayaan kang huminga ng medyo mas maayos. Paano ito makikilala at ano ang gagawin? Ang pagsubok sa unan ay isang epektibong pagsubok sa bahay. Tanungin mo ang iyong sarili, ilang unan na ang gamit mo sa pagtulog ngayon kumpara sa isang taon na ang nakalipas. Kung nadagdagan mo ang mga unan para makahinga, iyon ay isang napakalinaw na senyales. Ang isa pang sintomas ay maaaring isang tuyo at paulit-ulit na ubo na lumalala kapag nakahiga. Naalala ko si Lola Remedios, 71 taong gulang. Pumunta siya sa emergency room na kumbinsidong mayroon siyang allergy na hindi gumagaling dahil ilang gabi na siyang nagigising na may ubo at matinding paghingal. Ngunit nang pakinggan ko ang kanyang dibdib, narinig ko sa kanyang mga baga ang isang tunog na parang velcro na tinatanggal. Iyon ay likido. Pumapalya ang kanyang puso at ang kanyang mga baga ang nagbabayad. Sa gamutan pagkatapos ng ilang araw ay nakatulog na siyang muli na may isang unan lamang. Kung kinakapos ka ng hininga sa mga sitwasyong dati ay hindi. O kung ang iyong koleksyon ng mga unan ay patuloy na dumarami, huwag mo itong baliwalain. Isipin mo na baka ang puso mo ang dahilan. Okay, sandali. Nasa kalagitnaan na tayo at alam kong maraming impormasyon ito, pero ito ay napakahalaga. Kung may tumatama sa'yo, gawin mo akong isang pabor, mag-subscribe sa channel at pindutin ang bell. Ang tanging layunin ko ay maabot ng mensaheng ito ang pinakamaraming tao hanggat maaari. Ang iyong pag-click ay tumutulong upang ang impormasyong ito na tunay na makapagliligtas ng buhay ay mas malayo ang marating. Sige, ituloy natin sa ika-4 na senyales, isang kapansin-pansin. Ika-4 na senyales, pamamaga ng mga paa, bukong-bukong o binti. Edema. Dumako tayo sa ika-4 na senyales at ito ay makikita at mahahawakan mo. Ito ang pamamaga o edema. Tinatanggal mo ang iyong medyas sa gabi at naiiwan ang marka na parang tattoo. Ang mga sapatos na dati ay kasya sa iyo ay ngayon ay parang isang pahirap. Sa mas malalang kaso, umaakyat ang pamamaga sa mga binti o umaabot pa sa tiyan. Ang mga karaniwang dahilan ay dahil sa init. Masyado akong matagal na nakatayo. At minsan totoo iyon, ngunit ang isang pamamaga na hindi nawawala at parehong apektado ang dalawang binti, iyan ay isang malaking pulang bandila. Bakit ngayon? Pag-usapan natin ang kanang bahagi ng puso. Ito ang tumatanggap ng maruming dugo mula sa katawan at ipinapadala ito sa mga baga para linisin. Kung pumalya ang bahaging ito, pareho rin ang nangyayari. Naiipon ang dugo, ngunit sa pagkakataong ito, sa mga ugat ng katawan. Dahil sa grabidad, naiipon ang likido sa ibaba, sa mga paa at bukong-bukong. Ito ay pagpapanatili ng likido dahil hindi humihila ang pangunahing makina. Higit pa rito, ang mga bato, nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, ay nagpapanatili ng asin at tubig na lalong nagpapalala sa pamamaga. Paano ito makikilala at ano ang gagawin? Gawin mo ang pagsubok na ito. Napakasimple lang. Ito ay tinatawag na tanda ng fovea. Pindutin ng mariin gamit ang iyong hinlalaki ang iyong lulod o ang ibabaw ng paa sa loob ng hemposegundo. Kung pag-alis mo ng daliri ay may naiiwan na lubog na matagal bago mawala, iyon ay isang textbook edema na tipikal sa puso. Isa pang mahalagang pahiwatig, ang timbangan. Kung sa isang araw ay tumaas ang iyong timbang ng 1 o 2 kilo ng walang paliwanag, hindi iyon taba, iyon ay likido. Ito ay isang senyales na ang puso ay humihingi ng tulong. Ang pamamaga sa isang binti lamang ay maaaring ibang bagay tulad ng thrombosis na isang emergency din. Ngunit ang pamamaga sa parehong binti na lumalala sa paglipas ng araw at bumubuti sa gabi ay direktang tumuturo sa puso. Naalala ko si Lolo Pedro, 75 taong gulang. Pinilit siyang pumunta ng kanyang asawa. Ang aking mga binti ay parang mga bangadok. Ilang buwan na siyang ganoon. Nang pindutin ko ang kanyang binti, lumubog ang aking daliri at ang lubog ay halos 1 minuto bago nawala. Bahana ang kanyang katawan.
Ito ay isang malubhang kaso na nangailangan ng agarang pagpapaospital. Huwag mong balewalain ang sinasabi ng iyong mga paa tungkol sa iyong puso. Ikalimang senyales, pagkahilo, pagkalito, o pagkahimatay. Syncope. Ang ikalimang senyales ay isa sa mga pinaka-nakakatakot at may dahilan. Iyong teribleng pakiramdam na para kang mamamatay o direkta kang namamatay. Maaring ito ay isang pagkahilo, isang pakiramdam na umiikot ang lahat. Isang halos mahimatay, presyncope, kung saan nanlalabo ang iyong paningin at namumutla ka, ngunit nakakapit ka sa tamang oras. O isang syncope, ang kompletong pagkahimatay. Bakit ito nangyayari? Dahil ang utak ay isang diva. Kung mapuputol ang supply ng dugo nito, kahit nasa loob ng 6 o 9 na segundo, ito ay nag-go off. May mga problema sa puso na maaaring magdulot ng biglaang pagkawala ng kuryente, malubhang arrhythmias, mula sa isang sobrang mabagal na ritmo, bradycardia, na hindi nagpapadala ng sapat na dugo hanggang sa isang napakabilis at magulong ritmo, ventricular tachycardia, na napakabisa na para bang tumigil ang puso. Ang huli ay maaaring humantong sa pag-aresto ng puso, mga problema sa mga tubo. Ang isang balbula ng puso na hindi bumubukas ng maayos, aortic stenosis, o isang sobrang kapal na kalamnan ng puso ay maaaring harangan ang paglabas ng dugo, lalo na kapag nagsisikap. Paano ito makikilala at ano ang gagawin? Dito, ang ginintuang susi ay kung kailan ito nangyayari. Kung nahihilo ka o nahihimatay habang nag-ehersisyo o pagkatapos mismo, hindi iyon isang pulang bandila, iyon ay isang sirena ng bumbero. Ang isang malusog na puso ay nakakayanan ang pagsisikap. Kung ang pagsisikap ang nag-uudyok nito, ito ay napakamapanganib. Isa pang alarma, isang pagkahimatay na walang babala. Ang karaniwang pagkahimatay, vasovagal, dahil sa takot o sa pagkakita ng dugo, ay karaniwang nagbibigay ng babala, nakakaramdam ka ng init, pagduduwal. Ang pagkahimatay mula sa puso ay maaaring biglaan. Nakikipag-usap ka at sa susunod na segundo ay nasa sahig ka na. Gusto kong maging napakalinaw. Ang pagkahimatay ay hindi kailanman normal at lalo na sa isang matanda. Laging kailangang imbestigahan kung bakit ito nangyari, dahil maaaring ito ang babala ng panganib ng biglaang pagkamatay. Mayroon akong isang pasyente, si Kuya Ben, 65 taong gulang, na nahimatay habang nakikipaglaro sa kanyang apo. Isinisi niya ito sa init. Ipinilit ng kanyang pamilya. Ginawa namin sa kanya ang isang stress test. At pagkatapos ng ilang minuto, ang kanyang puso ay pumasok sa isang napakamapanganib na ventricular tachycardia. Agad naming itinigil ang pagsubok. Inilagay namin sa kanya ang isang automatikong defibrillator. Ang simpleng pagkahimatay dahil sa init na iyon ay ang dulo lamang ng malaking problema na maaaring pumatay sa kanya anumang oras. Ang pagkahilo o pagkahimatay ay isang emergency. Kailangang alamin kung bakit nagdilim ang iyong utak. Ika-6 na senyales, ang mapanlinlang na sakit sa dibdib. At dumating na tayo sa ika-6. Sinadya kong iwanan ito sa huli dahil ito ang inaakala ng lahat na alam nila, ngunit halos hindi ito tulad ng ikinuwento sa'yo. Burahin mo sa iyong isipan ang ideya ng isang saksak sa puso. Ang sakit ng isang atake sa puso ay karaniwang mas malabo. Karamihan sa aking mga pasyente ay inilalarawan ito bilang isang pressure, isang pag-ipit, isang bigat, na para bang isang elepante ang umupo sa kanilang dibdib. Minsan, para itong isang matinding hindi pagkatunaw ng pagkain na hindi nawawala sa anumang bagay. At narito ang ikalawang panlilinlang. Ang sakit ay isang manlalakbay. Hindi ito nananatili sa dibdib. Maaari itong pumunta sa mga balikat at braso, lalo na sa kaliwa, sa likod, sa leeg, sa panga, tulad ng sakit ng ngipin o sa bibig ng tiyan. At ang ikatlong susi, tagal. Hindi ito isang segundo lang na tusok. Ito ay isang abala na nagpapatuloy ng higit sa 5 o 10 minuto at hindi nawawala kahit gumalaw ka o huminga ng malalim. Nangyayari ito dahil isang arterya ng puso ang barado at isang bahagi ng kalamnan nito ang namamatay dahil sa kakulangan ng oxygen. Iyon ay isang atake sa puso. Nagiging komplikado ang sitwasyon dahil sa mga babae, matatanda o may diabetes, ang mga sintomas ay maaaring ganap na naiiba. Minsan ito ay isang biglaan at matinding pagkapagod lamang, pagduduwal, malamig na pawis, o kakapusan ng hininga na walang malinaw na sakit sa dibdib. Kaya't sa mga babae ay madalas itong huling na diagnose. Paano ito makikilala at ano ang gagawin? Anumang bagong abala sa pagitan
ng leeg at pusod na tumatagal ng higit sa ilang minuto ay isang emergency sa puso hanggang sa mapatunayan ang kabaligtaran. Pakiusap, huwag maglaro ng pagiging doktor. Huwag isipin na, baka kabag lang. Sa pag-aalinlangan, tandaan mo ito. Ang oras ay kalamnan. Bawat minutong lumilipas ay isang piraso ng iyong puso na namamatay. Huwag magmaneho ng kotse, tumawag sa ambulansya. Ang paghihintay kung mawawala ito ay ang pinakamasamang posibleng pagkakamali. Hindi ko na mabilang ang mga pasyenteng dumating ng ilang oras na huli na nagsasabing, "Akala ko ang hapunan ko lang." Sa oras na iyon, ang pinsala ay hindi na maibabalik. Ngunit naalala ko rin ang mga kumilos ng mabilis at nailigtas hindi lamang ang kanilang buhay, kundi pati na rin ang kalidad ng kanilang buhay. Konklusyon at huling panawagan. Okay, marami na tayong napag-usapan. Ito ang 6 na senyales. Palpitasyon habang nagpapahinga, nakakapanghinang pagod, kakapusan ng hininga, lalo na kapag nakahiga. Pamamaga sa parehong binti, bigla ang pagkahilo o pagkahimatay, at ang mapanlinlang na sakit sa dibdib. Kung mapapansin mo, lahat sila ay may isang bagay na pareho. Napakadaling sabihin na, wala lang ito, pero ito ang mga babala ng iyong puso. Kaya't ang aking huling mensahe para sa iyo ay simple lang. Magtiwala ka sa iyong katawan. Pakinggan mo ito. Kung may hindi magandang pakiramdam, kung may napansin kang pagbabago na nag-aalala sa iyo, huwag kang mag-atubili. Kausapin mo ang iyong doktor. Mas mabuti nang magpakonsulta para sa wala kaysa sa isang emergency dahil nahuli ka. Huwag kang matakot na magmukhang OA o nag-iinarte. At panghuli, kung sa tingin mo ay makakatulong ito sa isang tao, ibahagi mo ito. Ipadala mo sa iyong mga magulang, sa iyong mga lolo't lola, sa iyong mga kaibigan. Ang isang simpleng kilos ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Kung naranasan mo ang ganito, ikwento mo sa mga komento. Ang iyong kwento ay maaaring magbigay sa ibang tao ng lakas ng loob na magpakonsulta. Mag-ingat ka at higit sa lahat, pakinggan mo ang iyong puso.